Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. So guys, magandang gabi sa inyo. So isa na naman sa mga technical method na ating pag-uusapan ay ang stochastic. So kung paano ito ginagamit at saan ito ginagamit sa pagte-trade bilang isang trader sa stock market. So simulan natin guys ang stochastic. So the stochastic oscillator is another technical indicator that helps traders determine where a trend might be ending. This simple momentum oscillator was created by George Lane in late 1950s. So 1950s pa siya na gawa, na develop ni George Lane. So ano ba yung mga theory na pumapasok dito? The oscillator works on the following theory. So number 1, during an uptrend, price will remain equal to or above the previous closing price. So kung yung kung yung presyo ay masasabi mong uptrend guys, if yung opening price mo this day is equal or above sa closing price kahapon. So yun ang ibig niya sabihin. So sa number 2, during the downtrend, price will likely remain equal to or below the previous closing price. So kabaliktaran naman siya, equal or below sa previous closing price. So napaka-simple lang kung iintindihin ito guys. So ibig sabihin, for prediction purpose lang itong yung technical method na to. So hindi siya masasabi na magbibigay talaga siya ng almost yung fact, almost fact na yung bias mo is to, possible na 100%. So 50-50 ang chance na ibibigay sa iyo nito. So base parang for prediction purposes lang siya guys. So the stochastic oscillator use a scale to measure the degree of change between prices from one closing period to predict the continuation of current direct trend. The two lines are similar to the MACD lines in the sense that one line is faster than the other. So than others lines siguro to guys. So than the other, so hindi lang siya natin na edit ng maigi guys. So tingnan natin nga to. O than the other nga guys. So than the other, so ibig sabihin dito siguro guys, si blue is the faster moving line, or hindi natin alam kung ano indication ng graph na ito na sinabi niya. So as long naman ngayon na with technology, so binibigay na lang sa atin yan, yung mga graph na yan, at tayo na lang ang bala mag-analyze. So continue tayo guys. Using the stochastic indicator, the stochastic technical indicator tell us when the market is overbought or oversold. The stochastic is scaled from 0 to 100. So parang RSI din pala to guys. So parang combination ng RSI at saka MACD. So ito parang MACD ang sinasabi niya. So parang pareho sa MACD na mayroong dalawang line, sa isang faster at sa isang slow moving line. So hindi natin kung paano yan gumagalaw, kung ano yung pag-compute niyan. So tingnan na natin ang graph na yan kung paano na form yan guys sa computer. So hindi na natin kailangan mag-compute kasi magko-cost of time pa yan sa atin kung kukumputin pa natin yan. So may iba-ibang default yan. So gamitin natin ang default sa computer natin or sa isang website. Kung alam niyo yung Instagram, so yan yung ganyan yung mukha ng MACD. So tuloy na rin dito guys. When the stochastic lines are above 80, then it means the market is overbought. So ito naman guys, as pareho lang naman sa RSI. So yung pinagkaiba lang nito is dalawa yung line niya. So if two lines is above the 50, so sa RSI is 70, so dito naman is 80, is overbought niya. So dito naman halos medyo parang napakakuan yung tinatawag na
medyo malaki yung safety factor na ginamit niya. When the stochastic lines are below 20, then it means that the market is possibly oversold. So ito naman 20. So sa RSI is 30. So below 20 is oversold na naman. So it means as a thumb rule, as a thumb of, as a rule of thumb, we buy when market is oversold. So pag oversold yung market, so we buy, bibili tayo. So and we sell when the market is possibly overbought. So pag marami nang bumili, so pag above 20, 18 na, so ibebenta na natin dito. Pero mayroong sinabi siya dito, keep in the mind that the stochastic can remain above 20 or above 80 or below 20 for long period of times. So just because the indicator says overbought doesn't mean you should blindly sell. The same thing, if you see oversold, it doesn't mean you should automatically start buying. So hindi tulad ng RSI guys, so parang isang araw is makikita mo agad yung halos 2 to 3 days, makikita mo agad na umaalis na siya doon sa sinasabing limit na 70 or 30 na yung graph niya. Pero ito is tumatagal daw siya, halos can remain above ito for long period of time. So yun ang sinasabi niya. So kung titingnan natin to guys, napaka-simple lang isipin guys. Pag above 80 is overbought. So ibig sabihin magbebenta na yung mga trader. Sa pag below 20 is oversold. So possible magbibilihan na. So halos napaka-simple nga lang iisipin niya guys. So ang tendency pala guys niyan, kapag yung itong dalawang line na to is above dito, itong sa guhit na to na kung makikita nyo is red. Pag above sa guhit dyan, so may possible na yung price is may tendency na pababa na siya. At kung below naman siya guys, going below naman, so sumusunod siya, mag going below naman siya, at below is mababa yung price at tendency na pag nag-cross dito sa tinatawag na sinet niya na limit na 20, above 20 na, so may possible na pataas na yung presyo. So kung makikita natin dito, yung blue na line is ito yung fasting niya, at ito yung slow niya, yung red. So kadalasan naman yun naman ang nangyayari sa mga graph na ginagamit. So possible kapag ang blue is nasa taas at nasa baba ang red at going down, so may pagbaba ng presyo. So kung pansinin nga rin natin dito, nasa above yung blue, nasa below yung red, so may pagtaas ng presyo. So tingnan na natin guys, maggawa tayo ng isang example doon sa ating Instagram. So tingnan natin Instagram guys. So ito guys, Instagram natin, example natin lagi si dito kasi sikat nga to si dito. So ito lang example natin si dito, pero ngayon si dito is mababa, halos 4.85% ang binaba niya ngayong araw, August 3, 2020. So Monday, bumaba siya kanina. So stochastic guys, hanapin natin yung stochastic. Ito stochastic, yun nga guys, makikita nyo ito, pero i-lighten natin maigi. Tatanggalin natin ang background nya, white. Ito yung faster nga yung blue guys, mapapansin natin nasa taas siya, so slow yung red. Siguro is moving average din to. So yung mga limit nya set natin na yellow, ito guys 80, at green naman sige green na lang guys, or orange itong si, tama ang sinabi niya guys, possible nga na nagtatagal ang pag stochastic ang ginamit mo, yung dalawang trend line is nagtatagal above 80 at below 20 din. So tulad ng sinabi ko sa inyo, it going up and crossing above the 80 scale of 80 above, then the fasting trend line and the slow is above the slow moving line, slow moving trend line. So possible the price is up. Then if you notice guys, there's sinabi yung tinawag niya nga kanina, remain equal or below yung price, yung closing price niya, price ngayon is below.
sa previous closing price, yung price this day is below or remain equal sa previous close price niya, is possible na may downtrend. So kung mapapansin nyo nga, tulad ng sinabi ko sa inyo, yung blue line niya is nasa baba or below the red line, tinatawag na slow trend line, is nagkaroon ng presyo ng pagbaba ng presyo. Pero yung trinay niya at another day to up, then going above, crossing above the slow moving line or red line, then the price is get higher. So remain at the end, nag-cross pababa, so bumalik yung presyo. So nagbumaba yung presyo. So yung sinasabi nga niya rin, hindi ibig sabihin na kapag nasa taas na yung above 80 na yung trend line mo, yung dalawang trend line mo, is mag-oversold ka na. So naglalas siya ng mahigit ng mahabang time, or nagtatagal siya dyan. So kung mapapansin nyo rin dito, kahit matagal siya dyan, so may pagtaas pa rin na nangyari sa kanya, guys. So kung mapapansin nyo rin dito, halos nagtagal rin siya. So nagtagal siya sa taas, guys. So at ilang days pa yung tinakbo niya, halos 1, 2, 3, 4, 5, halos nagkaroon pa siya ng 6 days, almost 6 days, guys, na nagkaroon pa siya ng gap up, guys, after dito, guys, ng price. So ang tingnan lang natin pala dito, pag itong stochastic ang ginamit natin, pag above 80, is itong position ng blue line or tinatawag na fast trend line, at itong red line na tinatawag na slow trend line. So kapag above 80 siya, if the possible fast trend line is nasa taas at itong slow trend is nasa baba, so may possible na pagtaas ng presyo. So ganun din ang nakikita natin dito, nasa taas siya, guys, so pataas yung presyo. Pero nung bumaba siya, kahit above yung red, yung nasa above yung slow trend line ng 80, at nasa below yung fast trend line ng slow trend line, so bumaba yung presyo. So may indication din pala ito, hindi tulad ng MACD na kapag nagkaroon ng divergence yung dalawang line, yung dalawang slow at fasting moving average o simple moving average, is nagkakaroon ng pagtaas ng presyo, either nasa baba o sa taas. Pero ito, guys, kung pansinin nyo, if the fast trend line or sabihin natin fast moving line is above the slow moving line or the red line, the price is in uptrend position. Then when the fast trend line is below the slow trend line, slow moving line, the price will go downtrend position. So yun ang indication nito, guys. Pero ang sinasabi niya lang kasi doon, nasasabi niya rin pala siya na if the trend line is above 80, both trend line is above 80, so sinasabi niyang overbought. So possible na magbentahan. So dito sa pag below 20 ang parang trend line, is possible rin na position ka na bumili. Pero tulad ng sinabi niya, hindi ibig sabihin na yung trend line mo is below 20 na is possible na tinatawag dito, yung sinabi niya kanina, guys, keep in the mind that stochastic can remain above 80 or below 20 for as long period time. So tatagal siya, mahabang panahon siya na tumatagal. So just because the indicators say overbought doesn't mean you should blind sell. So kapag di ibig sabihin na above 80 or overbought is magbebenta ka na. So hindi kabliktar naman ito. It below 20 or oversold, it doesn't mean automatically start buying. So hindi ka na bibili. So nakikita nga rin natin dito, guys. Nakikita natin dito na below 20 siya. Below 20 yung dalawang trend line mo. Pero kung papansin natin, guys, na yung blue line mo o yung fasting moving line mo is above
ay below sa slow moving line mo. So, meron naman dito, nag-above siya. So, makikita naman natin. So, nagkaroon ng trend. So, possible yung closing at saka opening niya is yung closing niya sa previous day is equal dito sa opening niya in the current day. So, halos maliit ang tsansa na nagkaroon ng uptrend. Unlike dito, nung nasa taas naman siya, so may possible sana na tumaas siya dito guys, another day. Kasi kung nakikita nyo nga, nagtaas na siya, so expect natin no, in the next day, so tataas siya. So tumaas nga siya in opening, pero hinila pa rin siya pababa guys. So yun ang ibig sabihin nito guys ng technical method na to. So napaka-komplikado. Medyo risky kung gagamitin mo. Dapat pag ginamit mo to, meron kang isa pang technical method na isasabay dito. Either yung MACD or RSI na rin. Siguro mas accurate yung RSI guys. Kasi hindi natin masasabi pala to na kapag oversold na siya is pagpo-position ka na. Kung bibili ka na ng stock, so hindi ibig sabihin nun guys, so pag below 20 is oversold, so hindi ibig sabihin nun bibili ka na ng stock sa isang company na gusto mo. So tulad nito, halos makikita mo dito, halos yung downtrend niya mula January guys, January 30, halos nagtuloy-tuloy yan guys before pandemic. So March 16 yung pandemic, so yung March 16 niya pa nga na nag-declare ng COVID nun. So ito na yung pinaka-bottom niya, then 19. So 19 na lang pinaka-bottom niya guys. So kung mapapansin natin, yung 19 ang pinaka-bottom niya. Ito yung next opening yung market after nang na-close nung March 16 na nagkaroon ng declare ng unang lockdown. So, pero dito pa lang mapapansin na natin na tumagal siya sa 20 at makikita na rin natin na yung fasting moving line na is nasa below ng slow moving line niya. So, yun ang indicator niya guys. Dito naman makikita nyo rin guys, yung sinasabi ko nga, yung fasting moving line niya is above ng slow moving line. So nagpossible nga nag-trend yung price, at kung mapapansin niya rin nyo dito, so up and down yung price. So ang possible pala na tinitingnan dito guys is itong tinatawag, kung isa kang trader, weekly trader ka or daily trader ka, so itong possible ang tingnan mo yung dalawang line na to. If yung the blue line is above the red line, it tendency na yung price is pataas, but if the red line is above the blue line or fasting moving line, so the tendency the price is going down. So yun ang masasabi ko dito sa stochastic guys. So medyo simplistic ang unang approach niya, pero kung aaralin natin siya mabuti guys, medyo critical pag ito lang ang ginamit natin as a technical method. So ngayon, hindi sa bagay guys, lahat naman ng technical indicator pala guys, technical method na ginagamit is kailangan mong hindi lang pwedeng isa. So kailangan mong i-counter check ng isa pang technical indicator. So kahit nga possible pa nga kung maaari dalawa pa, kung yung sinasabi ng isang indicator is against doon sa isa pang indicator. So kailangan mo ng tinatawag na referee, yung magpapamagitan kung yun ang magko-confirm kung ano talaga yung trend possible position. So marami naman tayong tinalakay na mga technical indicator o escalator. Nandyan yung RSI, MACD, ADX, moving average, BM ay BWMA or volume weight moving average. So magagamit natin yun dito guys. So yung candle method hindi natin masasabi guys na possible na magamit natin, kasi medyo crucial itong pagkaroon ng transition ng dalawang line na to guys, yung red at saka yung blue line, yung isang tinatawag na fast at saka slow line. So yun guys ang masasabi ko, sana naintindihan yung sinasabi ko. Tulad ng RSI, kung sa una guys, simple siya na tulad ng RSI, kapag above 80 siya, ibig sabihin overbought na, so marami nang bumili. So in tendency bababa yung presyo, pero at yung sa
Kapag nasa below 20 siya, so oversold siya. So marami naman ang nagbenta. So tendency na itataas mo yung price. So dito naman guys, nagtatagal siya sa mga limit niya, then ang nagdi-dictate na mangyayari sa presyo, ito is yung dalawang trend line. So unlike MACD na kapag nagkaroon ng divergence, even yung fasting moving line mo is above or below sa slow moving lines mo, ang tendency nyo guys, tataas yung presyo. Pero ito, kahit nasa above dito siya ng 80, may tendency na tumataas yung price guys, as long na yung fasting line is above dito sa slow moving line. So yun ang masasabi ko dito sa technical method na ito guys. So sana maintindihan nyo at magamit nyo ito together with other technical method para hindi kayo ma-confuse. So maraming salamat guys.